Praise God! Happy May na po! Ang bilis ng panahon. Mayo na pala. Purihin ang Panginoon. May 3. No? Nakaraang mga araw lang ay nag-January, February, March, April, May. Yan. At basahin po natin ang ating tema for the month of May. Ready? Go! Breakthrough, faithfulness that endures. Makikita po natin sa Acts 1:8 and 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Kakaiba, no, na talagang makikita natin dito na katapatan kailangan natin, no? At ang katapatan na to ay magiging matibay, matatag, mananatili. Amen? Breakthrough, faithfulness that endures. Ang talata po, no, makikita natin on Acts chapter 1 verse 8, 1 Corinthians 4 verse 2, yung Acts chapter 1 verse 8 ay ang talatang ibinigay po, no? Alam natin ito na kung saan ang Panginoong Yesus bago siya umakyat sa kalangitan ay kasama niya ang kanyang mga disciples at sinabihan niya na mag-antay kayo, stay in Jerusalem, manatili kayo sa Jerusalem at tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. No? Wait for the Spirit, the Holy Spirit. And when it comes, no, you will be endued with power. Na pupuspusin ng kapangyarihan ng Santong Espiritu at tayo'y kanyang magiging mga testigo, patotoo ng mga ginawa ng Panginoon. At ano ba ang kinalaman nito at sa ating tema na pagiging faithful? Sabi sa 1 Corinthians 4 verse 2, it is required of stewards that they may be found faithful. Ang gusto ng Panginoon, yung kapangyarihan at pagkapuspos ng Santong Espiritu sa atin ay ilagay ng Diyos sa isang sisidlan sa mga mananampalataya na patuloy na magiging matapat at nag-aantay sa Panginoon. May mga kanya-kanya tayong apoy. Yan, sa buhay, di ba? Alam natin, ang apoy, it reminds us minsan destructive, minsan uncontrollable. At pag pinag-usapan ang ating spiritual na buhay, it symbolizes the Holy Spirit. Yung fire and passion natin sa ating Panginoon. Ang tanong, no? And it also symbolizes yung mga kung paano natin inihahalin tulad ang mga pagsubok sa bagyo, na ihahalin tulad rin natin, no? Yung mga apoy sa ating buhay ay yung mga dinadaanan nating mga pagsubok. Title po natin ngayon, Faithfulness in the Fire. Your test is your testimony. No? Yung ating mga pinagdadaanang apoy sa buhay, na akala natin tutupukin tayo, mga pagsubok, yun pala ay pagpapakita ng katapatan ng Panginoon at yung mga pagsubok na yan ay ang ating magiging patotoo ng katapatan ng Diyos. What is the greatest fire you have ever walked through? Ano bang mga matitinding mga apoy na nadaanan natin sa buhay natin? Maaaring yung iba nakaranas ng sakit o may nadiskubre sa kanilang katawan, ang doktor. Maaring may mga financial struggle tayo. Sino ba namang hindi dumadanas, lalo na sa panahon na to? O baka may mga problema sa ating mga relasyon, sa mag-asawa, sa mga kapatid, anak, no? At sa mga, kahit sa mga employer, no? May mga ganyan din tayong issues. O nakaranas ka ba ng somebody betrays you? May nagbigay ng sakit at sakit sa iyong kalooban. May mga delay ba sa mga inaasahan mo? Iba-iba po, no? Kung ikukumpara natin ang patungkol sa apoy na pinagdadaanan natin, it is a silent war inside our hearts, no? Naaring iba yung tahimik ka lang, pero may pinagdadaanan ka pala. In that moment, perhaps you ask the same question many believers ask. Kasi pag dumadaan tayo dun sa parang hindi yata darating, o wala na yatang pag-asa, o may inaasahan pa ba ako? Dumadating siguro sa punto na tinatanong mo, Lord, asan ka na ba? Lord, where are you? Lord, uma-absent ka ba? Lord, tumigil ka na bang umintindi sa akin?
hindi mo na ba ako sinasamahan? Lord, bakit tahimik ka? Lord, bakit parang hindi mo na ako pinakikialaman? Sa mga panahon na yan, ay isang katotohanan ang maganda nating balikan. Ang Diyos, kapag tayo ay dumadaan sa apoy ng pagsubok ng ating buhay, kailanman hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Bagkus, kasama natin siyang lumalakad sa apoy ng mga problema at pagsubok ng ating buhay. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. No, pagdating dyan sa mga faithfulness in the fire, kasi sa tindi ng init, sa tindi ng mga sakit na napagdadaanan mo, nananatili kang matapat. At ang napakagandang example po dyan ay yung alam nating nangyari sa Daniel chapter 3 kay Shadrach, Meshach at Abednego. Di po ba? Na sila ay gumawa ng kautusan ng hari, na nagpagawa ng statue, at kapag tumunog na ang musika o ang mga timbrels na ito, kailangan yuyuko sila doon. Hindi sila pwedeng mag-worship sa ibang God, kundi yung sa statue na ginawa ng hari at that time. Pero sila, sa kabila ng magiging katumbas ng kanilang di pagsunod, sila ay itatapon sa lumalagablab na apoy. So, si intensity 1 lang dapat, ginawa ng hari intensity 7. Yung init ng apoy na kung saan ilalagay doon ang lahat ng di susunod. Pero, nagdesisyon sila na sa kabila ng kakaharapin nilang apoy, literal na apoy, natutupok at magpapahirap sa kanila, nagdesisyon silang maging matapat. Tumunog ang hudyat para magbow doon sa statue na yon. Pero si Shadrach, Meshach, Abednego, they decided on themselves not to compromise, but remain faithful. Ano pong nangyari? Alam natin ang storya. Yung naglagay sa kanila doon sa apoy, tinupok. Sipi mo, iahagis lang sila ron. Ang na-consume, yung nagdala sa kanila. Pero sila, hindi sila natupok. Hindi sila nangamoy usok. At nung tinitingnan sila ng hari, sabi ng hari, di ba 3 lang yung nilagay natin doon? Bakit may pang-4 akong nakikita na tila anak ng Diyos? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Isang patotoo lamang, the 4th man, ika-4 na nakita na naroroon, the 4th looked like the Son of God. Si King Nebuchadnezzar mismo ang nagsabing, purihin ang Diyos ng Israel. Malakas sa palakpak po ulit sa Lord. The fire did not destroy them because God was with them. Yung katapatan, yung na-develop na character sa kanila, na kahit wala sila sa bayan nila, no, mas madaling maging matapat kapag ikaw ay nandun sa gitna, kasama mo yung mga born again. Di ba? O kung nandun siya sa bayan ng Israel. Pero wala ng Israel. Tupok na ang Jerusalem. Kinuha na sila at binihag for how many years? And yet, pinili nilang maging matapat dahil alam nila kahit pumunta sila o ihagis sa apoy, sasama ang Diyos sa kanila. Kaya isang reminder po sa atin, the same God who walked with them in Babylon is walking with you right now. Kaya ang panawagan sa atin, breakthrough faithfulness that endures. Huwag kang bumigay kahit nasa gitna ka ng init ng pagsubok ng iyong buhay, dahil huwag kang mag-alala, kasama ko si Lord. Amen? Kasama ko ang Panginoon. He walks with me, that even when we may feel the pressure, we may feel the heat, we may feel exhausted, or you feel you are abandoned, na parang nakalimutan na yata ako ni Lord. O baka napabayaan na yata ako ng Panginoon, tandaan mo, hindi totoo na kinalimutan ka ng Diyos. Kasama mo siya anumang yugto ng iyong buhay. Today we declare breakthrough faithfulness that endures
is not the faithfulness of perfect people. Baka sabi na, ang hirap ng requirements niyan, yung maging faithful. Kasi baka lang yan para sa mga perfect. O baka lang yan sa mga maraming alam sa Bible. Hindi po. Ito po ay ang dinidevelop sa atin. Ang faithfulness po ay isa sa katangian, no? Yung prutas ng Santong Espiritu, kasama puro yung faithfulness. Yung faithfulness, yung tapat, at mame-measure yung katapatan, hindi pag mga panahon na okay ka, kundi sa mga panahon that you are about, yung compromising situation, na parang madali para sa'yo na bumaliktad, no? Umalis o tumigil. Pero, dinidevelop ng Lord. Kaya may mga pagsubok ma-develop yung faithfulness na hindi ka magko-compromise. That even, this is about the faithfulness of ordinary people, mga simpleng mga tao, mga mananampalataya na nagdesisyon na magtitiwala sa Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Amen? Faithfulness is staying obedient when obedience is hard. Ayan na nga di ba? Madaling sumunod pag okay lahat. Paano kapag ang sitwasyon ay mahirap? It is about continuing to pray when heaven feels silent. Paano kung yung pinagpre-pray ko mahabang panahon? And that is the time na kailangang ma-develop yung faithfulness sa atin. Na nagwo-worship ka kahit iyak ka na, kahit durog ka na, pero Lord, yung dinidevelop ng Lord na faithfulness, you keep on worshiping the Lord. Faithfulness is standing firm when everyone else compromises. Kasi kung ang titingnan po natin, yung mga tao sa paligid natin, o mga kapwa mananampalataya, pare-pareho lang po tayo nangahawakan. Pare-pareho lang po tayo na ibibigay ang ating katapatan. At ang prayer natin, gawin tayong matapat ng Lord anuman ang sitwasyon ng buhay. Amen? Your test is becoming your testimony. So, ito po pasimula pa lang, no, sinasabi na po sa atin, huwag tayong matakot pag dumating tayo sa pagsubok dahil dumadagdag. Pagkatapos mo ng pagsubok na nalagpasan nyo ni Lord, dadagdag lang yung mga kwento mo ng patotoo kung gaano kabuti ang Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sige po. Your pain is becoming your platform, your fire becoming the evidence of God's sustaining grace. So what is this faithfulness in the fire? Unang-una po, ano po ba ang nire-require sa mga stewards? Sa talata po na meron tayo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, kung may Tagalog po tayo, sabi diyan, it is required of stewards that they may be found faithful. Hinihingi o requirement sa mga katiwala na lahat ay maabutan, ang mga katiwala ay maabutang tapat sa Panginoon. Hindi sinabing ang requirement ng stewards ay kilala, magaling, hindi kailangang successful o mayaman o pinapalakpakan. Ang sabi ng Lord, ang requirement sa mga katiwala o ministers o yung ini-entra sa mga managers ng Lord ay yung mga tapat. He said, faithful. The word required is powerful because it means faithfulness is not optional in the kingdom of God. Yung ma-enjoy natin ang kalangitan, dito pa lang, dinidevelop na tayo ng Lord dahil i-require ng Panginoon na sa kalangitan, dito pa lang, ay ma-mold na tayo na maging matapat sa Panginoon. Amen? Hindi ito accessory, hindi lang po ito parang kagandahang asal, kundi ito po is the foundation of Christian character. Sabi diyan, no, sa unang punto natin, no, what does it require of stewards? Pag sinabi pong steward, katiwala, manager, ibig sabihin it is someone, pag ikaw ay katiwala, manager, steward, no, may pinagkatiwala sa iyo ng something that does not belong to you but belongs to another. Amen?
Kapag halimbawa, iba ngayon, sa panahon ngayon, may mga, wala rito yung may-ari ng bahay, pero gusto nila na maintain yung bahay. So, hahanap sila ng steward o caretaker. Ano pong gagawin nun, no? Iingatan yung bahay, lilinisin, aayusin. Hindi mo bahay yon, may ibang may-ari. Ang tawag sa'yo ay steward. Sa isang kumpanya, may mga managers tayo. Hindi naman tayo may-ari ng kumpanya. Pero ang tawag sa atin manager because something is entrusted to us that belongs to other. Lahat ng bagay galing sa Panginoon. Amen? Sabi, the earth is the Lord and the fullness thereof. Everything you have belongs to God. Sige po, isa-isahin natin, no? Ano ba yung mga galing sa Panginoon? Yung ating buhay. Una na yan. Di po ba? Sino po rito ang nakalikha ng tao at okay na siya agad? Di ba? Hiningahan ng Lord, binigyan ng buhay. Di po ba? Yung pamilya mo, yung mga gifts, mga kaloob, talento, your finances, mga kinikita natin, pinagtatrabahuhan, galing kay Lord. Yung ministry na meron tayo, yung oras na meron tayo, yung magising ka bukas, humihinga ka pa, galing sa Lord. Amen po ba? The question is not how much do I have. Gano'n ba karami yung meron ako, no? Kundi, ang tanong, may binigay sa akin si Lord, may pinagkatiwala sa akin si Lord, steward ako. Ang next tanong, tapat ba ako? Am I being faithful with what God entrusted to me? Madalas po kasi kinukumpara natin ang ating sarili sa iba. We look at people, no, bakit siya? No? Ang laki, mas malaki yung meron siya. Greater influence, mas successful siya. But God is not comparing you to anybody else. Pag si Lord, tinanong tayo at kinumusta tayo, ang tanong ng Lord, hindi niya naman tinatanong, yung kapitbahay mo, binigyan ko ng ganyan, ikaw ito. Hindi niya tatanong, kumusta na yung kapitbahay mo? Di ba? Ang itatanong sa iyo ng Lord, kumusta yung pinagkatiwala ko sa iyo? Will you be faithful where I planted you? Kung ano ba yung iniwan ko sa iyo, kumusta na? Naayos mo ba? Napag-igi mo ba? Will you honor me with the hidden places? Will you obey me even when nobody is clapping to you? And that is faithfulness, no? Madaling sabihin nating okay o tapat tayo when somebody is watching us. Pag nasa loob tayo ng church. Pero pag wala nang nakakita sa atin, lalo na doon sa isang sitwasyon na parang kailangan mo pumili, magre-remain ba ako kay Lord o bibigay ako sa gawa ng sanlibutan? Will you remain faithful to God even when nobody is watching? Sa Luke chapter 16 verse 10, sabi po dyan, Luke chapter 16 verse 10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Ang pinagkatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan sa malaki. Kasi faithful ka na eh. Mas madaling intindihin, no? Kapag napagkatiwalaan ka sa 100 pesos, naging tapat ka sa Panginoon, hindi mo nilustay, inayos mo, inuna mo si Lord, nag-tithes ka, nag-offering ka, may natira, pararamihin, iingatan, hindi gagastusin. Minsan kasi madaling gumastos ng anything, hindi lang pera, or gumamit ng mga bagay, at wala sa atin yung pag-iingat, no? Yung, ano ba tawag dyan, yung naging careful ka kapag hindi sa'yo. Di ba? Parang pag may nakita, sige. No? Marami naman sila niyan. Pero pag sa'yo yan galing, tingnan ko, baka ultimong asin, bibilangin mo yung butil kasi binili ko to. Di ba? Alam niyo po, kapag sa maliit na bagay, naging matapat tayo, naging matapat ka sa 100. Naging matapat ka sa dinidisciple mong isa. Naging matapat ka sa trabaho nung ikaw ay clerk pa lang.
o tagabilang lang ng kung ano. Tapos nakitang tapat ka. Hindi pwedeng kontrahin ng kahit na sino, kahit minsan no, sa mga trabaho, nandiyan lahat ng maninira sa'yo, lahat ng ano. Minsan, maalis tayo. Pero yung pala, may inihahanda ang Lord sa atin kasi naging matapat ka sa maliit. Na kahit wala ka pang posisyon sa trabaho, kahit walang nakakakita sa'yo, tapat ka. Amen? Sasabihin ng Lord, okay, tapat ka na sa 100, gawin na nating 101. Okay. Grabe naman, kala ko naman 2,000 gagawin. No? Pero hindi po, no? Many people want greater blessings. Kung makahingi tayo kay Lord, di ba? Lord, bigyan mo ako nito. Bigyan mo po ako ng ganyan. Ang tanong, when we want greater blessing, are we following small acts of obedience? Magaling ba tayong sumunod sa Panginoon? Nakikita ba ng Lord yung faithfulness that begins in little things? Nagsisimula po yan sa mga simpleng bagay. Kahit pagod ka ba, nagagawa mo pa ring manalangin? O baka yung ritual na lang na, Lord, thank you po sa umagang ito. Thank you, Lord. Bless my family. Bless mga gana. In Jesus' name. Takbo na. Ligo na. No? At sa kapaguran, Lord, thank you sa pag-iingat. In Jesus' name. Tulog na. Naalala ko nung nung mga nakaraang araw. Nagigising po ako ng maaga. No, siguro dahil nga excited sa AGR. Basta everyday yun, nagigising po ako ng alas 3. Parang 3:15, 3:40, mga ganyan alas 3. Hindi na po ako nakakatulog. At sabi ko, Lord, ginising mo ako, magpe-pray ako at magbabasa ako ng Bible. At sa pagbabasa ko ng Biblia, mamaya inaantok na ako. sabi ko nga, talagang kakaantok ang Biblia, pero hindi naman po. Ang totoo po niyan, yung faithfulness natin kay Lord, na hindi naman tayo nagpre-pray dahil para kay Lord. Nagpre-pray po tayo dahil kailangan nating kumonek sa Panginoon. Amen? Na it begins when you still tight even during financial pressure. Kasi nga lalabas yung katapatan pag dun sa punto na mahirap gawing maging matapat. Amen po? Buti na lang yung tapat, bali-balik na rin, tapat pa rin. Di po ba? T-A-P-A-T, balik ta rin mo yung spelling, tapat pa rin. Di ba? Mga little things, na kahit ba sanay ka nang nagtatights, lagi ko pong nakikwento, no, yung kapatiran natin during pandemic, wala na siyang tinatanggap na pera. Nag-pray siya sa Lord. Lord, gusto pong mag-tithes kahit po pandemic. May dumating na 100 sa kanya, tinatabi niya yung 10 pesos. Hanggang napansin niya, every week, lumalaki yung 100. Hindi na 10 pesos ang tinatabi niya. Paano po masusukat yung katapatan? Even yung time na dumadating tayo sa financial pressure. May restriction. Sino bang hindi dumadating? Pero, pipiliin mong maging matapat. Amen po? Hindi naman nababago. Malaki pa rin yung iniiwan sa atin ng Panginoon. It begins also when you forgive, even when you were wounded. Paano ba magiging matapat sumunod sa Lord? Paano yan, Lord? Nasaktan ako, may nanakit sa akin, may nagsabi sa akin ng masasama. Magpapatawad ka pa rin ba? It begins when you serve even when nobody notices. Masarap, kumilos. Siyempre, maganda naman po talaga sama-sama tayo sa paghahayo, sama-sama tayong nananalangin. Ang ganda po yun. Natutuwa ang Lord na mas marami o ang kanyang simbahan nagkakaisa. Paano pag dumating yung pagkakataong wala kang kasama? Magpa-follow up. Wala kang kasama para mag-evangelize. Wala kang kasama mag-pray. Tutuloy ka pa rin ba? Kasi maraming pagkakataon, we are motivated sa maling bagay. Diba? Dapat ang katapatan nakabase sa Panginoon. Hindi hinahanap ng Diyos yung pinaka-talented, yung may mga skills. Hindi hinahanap ng Lord yung mga magagaling. Ang hinahanap ng Lord, yung pinakatapat.
Ang tapat na tao ay mapagkakatiwalaan ng Diyos. Kaya nga, it is required for the stewards to become faithful. Yun ang sinasabi. At ang mapagkakatiwalang ang tao ay bibigyan ng mas malaking kaharian. Alam niyo po ba na sa panahon ng millennium ay tayo'y pagkakatiwalaan ng Lord, ng mga bayan, ng mga lugar. Maaaring iba'y presidente ng isang bansa, maaaring iba ay barangay captain, maaaring, no? Ganun po may pagkakatiwala ang Lord sa atin. Sabi siguro, di ba, kahit di na ako maging ganun. Pero hindi, pinagkakatiwala ang kaharian ng Diyos sa mga tapat. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. God can bless gifted people, but He entrusts His kingdom to faithful people. Kingdom, kalangitan, paghahari kasama ni Kristo, mangyayari lamang po yan sa mga stewards na nananatiling tapat. Number 2, the anatomy of breakthrough faithfulness. Pag sinabi nating anatomy, ano ba yung bumubuo nito? No, ng katapatang kakaiba na galing walang iba kundi sa banal na Espiritu. Letter A, it is rooted in the Holy Spirit. Nabanggit ko po kanina, no, ang bunga ng Santong Espiritu ay kasama po doon ng katapatan. Ang katapatan, hindi yan namamanufacture o nagagawa ng sarili nating kakayahan dahil mas madaling hindi maging tapat. Mas madaling gawin yung hindi gusto ng Lord. Kasi may nature tayong ganun Pero nagagawa nating maging matapat, dinidevelop yan, walang iba kundi sa pamamagitan ng Santong Espiritu. The flesh is weak. We are limited. Yung human strength natin. Mga emotions natin, up and down. Masaya pag maganda nangyayari, malungkot kapag hindi. Siyempre, di ba? Nagtatanong tayo sa tuwa. Pag may blessing, pag may pagsubok, nasa isang sulok lang tayo. Mga motivations natin, darating, mawawala. Kaya, ang sabi ni Jesus sa Acts 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Kailangan napupuspos tayo ng banal na Espiritu lagi. Kaya yung word na be filled with the Holy Spirit, that is not a one-time event. Hindi lang yan dahil may Holy Spirit baptism. Hindi lamang dahil meron tayo mag-i-speak in tongues. Hindi dahil may isang kaganapan na talagang pupuspusin tayo. Paano kung once a year lang yun? Paano kung every dawn watch lang nangyayari? No, talagang grabe ang ginagawa ng Lord pag dawn watch. Pagdating ng Lunes, Martes, Miyerkules, may dala-dala kang isang timbang puspos ang Santong Espiritu. Salo ka ng salo. Siyempre, maya-maya, dalang daming pagsubok sa buhay. Kailangan mo ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Pagtingin mo, kinabukasan, naku, ubos na. Kasi ubos sa tindi na pinagdaanan ko kahapon. Paano yun? Sa next dawn watch pa, o next week pa, o next year pa, may baptism of the Holy Spirit, may overflowing in the name of Jesus. Araw-araw kailangan nagpapapuspos ka sa banal na Espiritu. Kailangan everyday may date ka kay Lord. Everyday kinakausap mo ang Panginoon. Everyday tumatanggap ka ng instruction ng Lord through His Word. Sa meditation. Araw-araw sinasabi mo sa Lord, Lord, ito ang struggle ko. Nananalangin ka. At nagbibigay ka ng sapat na panahon para manatili sa presensya ng Diyos. Napaka-importante po yung pagpupuspos ng Santong Espiritu sa atin para araw-araw may kinahaharap po tayong tukso. Araw-araw may pagsubok na parang magtatanong sa iyo yung sitwasyon, bibigay ba ako o hindi? Gigive up ba ako o hindi? Ang banal na Espiritu lamang po ang nagbibigay ng breakthrough faithfulness. Sabi, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Darating ang pagsubok, talagang kasama yan para ma-develop, mahulma sa atin yung katapatan. May darating na pagsubok, may mga test. Kaya nga faithfulness in the fire.
Kasi the more na tayo ay dumadaan sa pagsubok, the more na nararanasan natin na kasama natin si Lord, the more na ang ating patotoo, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang tumutulong at gumagawa ng kaganapan ng faithfulness sa ating buhay. Palakpakan nga po natin si Lord. Yung sinasabing you will receive power when the Holy Spirit comes on you is not only for miracles. Yun ang inaantay naman natin, miracles, signs, and wonders. But it is also the power to endure. Dahil hindi lahat nananatili na hindi bibigay. Hindi lahat nananatili na matibay. Kaya kailangan natin tong topic na to eh. Lord, ang daming mga bagay na dumadating araw-araw, minuto sa buhay ko na parang bibigay ka. Pero kung ang kapuspusan ng Santong Espiritu, nandun yung kapangyarihang ikay manatili, maging steadfast, to endure, to stay faithful, the Holy Spirit strengthens the believer to obey God consistently. Ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ang tumutulong sa atin na manatiling tapat sa Panginoon. Kapag dumadating ang mga tukso, ang tukso ay hindi pa po kasalanan. Sitwasyon na ikaw ay i-entice magkasala. So ang desisyon ay nasa iyo. To give in to that situation, to that temptation. Nakita niyo po yung si Joseph tsaka si Mrs. Potiphar, di ba? Anong ginawa po ni Joseph? Andiyan ang temptation. Pero nagdesisyon siya, sabi niya, hindi ako magkakasala sa aking Diyos. Magiging matapat ako. Amen po ba? So may temptation. The Holy Spirit give us that power, that strength, not to yield, to give in. Hindi ka bibigay sa mga temptasyon. Dumarating ang mga kalungkutan sa buhay natin. When sorrow comes, nahayaan ng Lord tayo umiyak, pagdaanan natin yung sakit na nararamdaman natin, pero hindi tayo mananatili ron. Bakit? Pag lumapit ka kay Lord, kaya kanyang yakapin. Kaya niyang sabihin sa'yo, I am near, I am close to the brokenhearted. Naiintindihan kong pinagdadaanan mo. Pero kung paano kita pinatawad, ganun din ang pagpapatawad na gagawin mo. No, sa panahon na wala tayong masabi, when we are in pain, iyak lang tayo ng iyak ng Lord. But the Holy Spirit embraces us. Kapag dumadating yung pagkalito, confusion, may wisdom na nanggagaling sa Lord. Kapag ang kahinaan dumadating, sinasabihan tayong do not give up. Galatians 5 tell us that faithfulness is a fruit of the Spirit. It means true faithfulness grows out of intimacy with God. The more time you spend with Jesus, the stronger your spirit becomes. Amen? Yun yung be filled, continuing present tense. No? Yun ang lagi nating binibigyan ng punto. Something that happened in the past, pero hindi huminto, pero kailangan nananatili, nangyayari yung pagpupuspos sa'yo ng banal na Espiritu. Amen? Sabi po dyan, kapag weak ang ating prayer life, weak din ang iyong endurance. Ang isang mananampalataya na pinupuspos lagi ng Santong Espiritu, hindi siya matitinag. Unshakable. Amen po ba? Palakpakan nga po natin si Lord. So yung buhay pananampalataya natin, yung spiritual life natin, syempre kasama na dyan yung pag-attend ng church. Uma-attend ng church, ang midweek, ng Dawn Watch, uma-attend ng prayer room, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Pero naway hindi lang naririnig. Andun yung kagustuhan natin, yung buhay natin, mamuhay tayo ng may pagsunod lagi sa presensya ng Panginoon. So mga simpleng bagay, pagkagising, bago kunin ang phone, kausapin si Lord. Amen? Amen po ba? Bakit? Nagising ka eh. Lord, buti na lang nagising ako. Makakausap kita ulit. Amen po ba? Dahil marami hindi nagigising. Hindi po ba? Kaya minsan pag wala tayong tulog, sabi natin,
Di baling walang tulog, basta may gising. Pero biyaya ng Lord na gumising ka araw-araw. Amen? Kapag ikaw ay bumabiyahe, nagdadrive ka, ikaw ay nakasakay, mahaba, matraffic, kaysa mainis ka ng mainis sa gobyerno, mainis ka sa traffic enforcer, sa traffic, bet hindi ka manalangin. Amen? Bet hindi ka makinig, no? Uso na ngayon yung pinakikinggan, mabaong ka lang ng earphone mo para hindi ka nakaka-istorbo. Worship while driving. Naalala ko, may isa po tayong kapatira, madalas pinagdadrive niya po ako. At kahit hindi ako nagdadrive, kailangan gising ako. Kasi sa sobrang pag-worship niya kay Lord, dahil nakatugtog kami sa sasakyan, lumalagpas kami. Lumalagpas kami. Kaya madalas talaga ako ang gising. No? Sasabihin ko, pagbaba natin dyan sa tulay, kakanan na tayo. Kasi ang sarap, di po ba? No? Na kahit yung mga simpleng bagay, connected tayo sa Lord. Read scripture before sleeping. Sigurado, masarap ang tulog nyo. Pero tapusin nyo yung binabasa nyo. Baka mauna yung tulog kaysa sa binabasa mong chapter. No? Invite the Holy Spirit into every areas of your life. Because breakthrough faithfulness is not self-powered, but it is spirit-empowered. Hindi natin kayang maging matapat sa sarili nating lakas. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng lakas upang manatiling matatag. May Tagalog po pala tayo. Letter B. Breakthrough faithfulness, it is tested in the fire. Kailangan pala, no? Talagang parte na ma-develop yung katapatan sa atin, kailangan dumaan sa apoy. Kasi ang nag-i-inherit ng kingdom ng Lord, those who are faithful. Sino po ritong gustong makapamana ng kaharian ng Diyos? Asang kamay? Yung iba, ayaw. Diba? Kasi natin lahat. Kasi, di ba? Pero ang requirement ay maging matatag. At para doon sa pagiging tapat, dadaan talaga tayo sa mga pagsubok. Ang kaibahan lang na lahat ng tao dumadaan sa pagsubok. Ang kaibahan natin, may Diyos tayo. Hindi tayo dadaan ng nag-iisa. Kapag hindi ka born again, hindi ka anak ng Diyos, darating ang pagsubok, mag-isa ka lang. Pero pag mananampalataya ka, alam mo, sinasamahan ka ng Panginoon. Diba? Hindi ka aalisin, maaring hindi ka mawala sa gitna. No? Ibig sabihin, He will not remove you doon sa pinagdadaanan mong mga pagsubok, pero ang sigurado, kasama mo si Lord na dumadaan doon. Amen? 1 Peter 1:7, sabi po dyan, basa tayo, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay masumpungan ukol sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan. These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire and purifies gold. No, sabi niya kung paano, alam na natin yun, no? Na kung yung mga ginto, nakikita natin yung mga bars, di po ba? Hindi naman po sila nakukuha sa ilalim ng lupa na bars of gold. Unless lang siguro yung mga rumors of mga Yamashita treasure na mga nakukuha doon. Talagang bars na siya o mga alahas. Pero originally, kasama lang siya ng mga putik. Kasama lang siya ng mga dumi. Dumi ng lupa. Para maihiwalay mo at matanggal yung hindi kasama sa pagiging ginto niya, idadaan yan sa apoy. Matinding apoy. Bakit? Para lumitaw ang ginto. Amen? Ganon din po, inihalin tulad ang ating pananampalataya. Ang ating buhay, paglilingkod sa Panginoon. Nag-check ako sabi ko, yung diamonds kaya, di ba? May gold, may diamonds. Ang diamonds din po pala ay yung proseso niya, mas matinding level ng init. At ang pinagkukuhaan niya pala ay sa mantle na ng earth. Di ba? Yung earth ay may core, may mantle. Ibig sabihin, napakalalim na pala. Kasi made of carbon. Pero dadaan pa rin sa matinding init. The same thing na di-develop yung faithfulness sa atin. As gold is purified in fire, diamonds are formed under pressure.
ang ating pananampalataya ay madedevelop through testing. Nobody enjoys the fire. Sino po rito yung gustong malapit dun sa may nasusunog? Di ba? Hindi natin gusto yon. Mainit. Di ba? At baka tayo ay mapahamak. Nobody prays for hardship. Hanggat maaari, talagang ang prayer natin, Lord, pwede walang pagsubok. Di ba? Walang paghihirap. But many of the deepest encounters with God happen in difficult season. Saan mas memorable sa iyo ang encounter sa Panginoon? Saan mas grabe yung patotoo mo? Di ba kapag napakatindi ng napagdaanan mong pagsubok? Amen po ba? Kaya yung faithfulness, nagmumultiply talaga ng testimony. Talagang dumadaan tayo ng mga difficult season. Kaya pag-pray natin, no? Pag dumadaan tayo sa matinding pagsubok, minsan mahabang pagsubok, minsan umuulit yung pagsubok, prayer natin, Lord, develop mo sa akin yung faithfulness. Pagiging tapat. Hindi ako bibigay, hindi ako magko-compromise. Tulungan tayo ng Holy Spirit. Sa Bible, si Joseph po, he was faithful in prison. More than a decade na nanatili po siya doon sa kulungan bago siya maalala nung tinulungan niya o in-interpret niya yung dream nung butler nung hari. Nung nanaginip lang ulit yung hari, saka siya naalala. Uy, meron nga palang nag-i-interpret ng dream. Saka siya kinuha and later on, naging prime minister po siya ng Egypt. Pero hindi agad-agad. Yung kwento, hindi po yung, sabi niya doon sa, patatawag ka ulit ng hari, i-restore ka sa position mo. Nangyari. Pero hindi siya naalala. More than 10 years bago po na-promote si Joseph. He was faithful in prison. Matagal yung 10 taon, mahigit, no, sa kulungan. Hindi pa tayo nakukulong. Pero sa mga kapatid natin, baka na-confined sa isang place na hindi makaalis, isang araw nga, nung COVID na lang po. Hindi po ba? Hindi nga tayo nakakulong in a way na may mga rehas, pero hindi ka na makamove. Hindi ka makapunta sa labas. Hindi po ba? Mahirap po. Pero si Joseph, he remains faithful. Si David, he was a faithful shepherd before he became king. Nabanggit ko po ito kanina. Nung inanoint po siya ni Samuel para pumalit kay Saul, boy pa lang po siya doon, a lad. Siguro mga bandang 15 years old siguro, binatilyo. Kinalaban niya si Goliath. Hindi naman po agad-agad from the time na inanoint siya, naging hari. Dumating pa nga na naging pinuno siya ng hukbo ni Haring Saul, nainggit at gusto siyang ipapatay. Mahabang panahon bago siya naging hari. Natupad, no, yung pagiging hari ng Israel. Si Queen Esther, no? Araw-araw, syempre may mga decorum, no? Kahit ikaw ay reyna, hindi ka pwedeng basta-basta lang mag-a-appear doon sa hari at sabihin mong my king, my husband. Hindi pwedeng ganon. Kailangan magpapaschedule ka pa. Wala siyang schedule. Umarap doon sa hari. Pero naglakas loob siya sa kabila ng takot dahil lilipulin. Di ba? Lilipulin yung lahat ng mga Hudyo at that time. Nakasama siya doon kahit sa takot. Di ba? Binigyan siya ng lakas ng Lord. She remains faithful in fear before she saved a nation. Si Paul, mga kwento ni Paul, na shipwreck, pinagampas, beatings, imprisonment, persecution, lulutang-lutang sa dagat ng ilang araw, pero hindi siya bumigay. Si Paul, pwede niya sabihin, Lord, ano ba itong napasukan ko? Pinapupunta mo ako ron eh. Magsa-surfing pala ako sa dagat ng ilang araw. Di ba? Parang sabihin mo, makaland lang ako. Bahala ka na, Lord. Maghanap ka na ng ibang padadala. Pero hindi siya tumigil. Kasi kung tumigil si Paul, yung Gentile nation, yung hindi mga Hudyo, sana ngayon, hindi nakakilala sa Lord, papuntang impyerno. Kasama po tayo doon sa mga Gentile nation.
nakarating ang ebanghelyo, salamat sa buhay ni Paul at ng mga naunang mga Kristiyano. Pero hindi po madali. May panahon, may pagsubok. Yung haba ng panahon, hindi po sitting pretty. May test, may pag-uusig, merong mga temptation. Ang sabi ng Bible, hindi fire-free yung buhay natin. Totoo, ang buhay Kristiyano, masayang tunay. Masayang tunay na kahit sa gitna ng mga pagsubok at apoy at mga bagyo ng buhay, masaya pa rin kasi hindi ako iniiwan ni Lord. Amen! Palakpakan nga po natin ang Panginoon. But it does promise God's presence in the fire. Isaiah 43 verse 2. Basa po tayo. Sabi diyan, when you walk through fire, meron po ba? Isaiah 43 verse 2, kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog. Pwedeng literal, no? Na dumating sa pagkakataong may apoy, pero kaya tayong iligtas ng Panginoon. Notice God said, when you walk through fire. Hindi sabing if you walk through fire. Pag sinabing when, darating, mangyayari. Pero pag dumating yun, no? Sabi ron, hindi ka maaano. Bakit? Kasama mo ang Lord. May katayata tayo niya, no? Kahit sa apoy, di ako masusunog. Kahit sa ilog ba yun? Di ako malulunod. Amen po ba? Kasi kasama natin ang Diyos. Gusto ko na yatang kantahin, kaya hindi ko alam yung lyrics yan ng kumpleto. No? Kasi kasama natin ang Diyos. Amen? The fire reveals what is genuine. The fire burns away pride. Kapag nasa pagsubok tayo, nagkakaroon po ba kayo ng realization o reflection? Lord, bakit dumating tong pagsubok na to sa akin? Siguro masyado ka na kasing mayabang. Masyado ka nang mapagmalaki. O hindi ka nagpapatawad. Kapag may mga pagsubok sa buhay natin, hindi mo nagawa o hindi na-develop yung ng Lord sa'yo, round 2, uulit-ulit. Di po ba? Lord, parang nangyari na to ha. Sabi ng Lord, kasi hindi ka nagpapaturo, hindi ka nagpapahulma. Third time, ayun ulit. Ibig sabihin, hindi ka na natuto, pero hindi bumibigay ang Lord. Hindi gumigib up ang Lord sa atin. Pinagtsatsagaan niya ang bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. So dito po nakikita no, yung trabaho ng Holy Spirit when we are in fire, in storm, in temptation, kapag tayo ay nasa testing, pinalalalim niya po yung pagdepende natin sa Panginoon. Lalo na po no, kapag may mga pangangailangan tayong pinansyal, may mga pangangailangan tayo sa mga material na bagay. Sino ba naman dito sobra-sobra? Madalas, sakto. Madalas, kulang pa nga. Pag kwinenta natin, wag na natin gamitan ng calculator. Di ba? Kulang. Pero, dumaan ang panahon, tatanawin mo, Lord, paano ko napag-aaral tong mga anak ko? Lord, paano lumagpas yung maghapon kahapon? Wala na nga kaming maisaing. Pero busog na busog pa rin kami. Lord, paano natugunan yung pangangailangan natin? Dahil tapat ang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Breakthrough faithfulness praises Him in the valley. Hindi lang sa panahon na nagiging tapat po tayo dahil okay ang nangyayari, pero kahit sa mga lambak ng buhay, not in the mountaintop, but in the valleys of our lives, we will remain faithful. Anybody who can worship after the miracle, di ba? Talagang grabe, answered prayer, grabe, talagang grabe Lord, ibang-ibang ginawa mo. Pero ang isang mananampalataya na inihulma ng Diyos ang katapatan, wala pa yung miracle, pero alam mo na darating. Dahil nagtitiwala ka sa Diyos na tapat. Amen? Your current trial is not proof that God has forgotten you. It may actually the proof that God is refining you for greater purpose. Letter C, breakthrough faithfulness is sustained by grace. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Philippians 1 verse 6,
He who began a good work in you will carry it to completion. Basa po tayo, na akong may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na yaong nagpasimula ng mabuting gawa sa iyo ay siyang magpapasakdal nito. Tatapusin ni Lord ang sinimulan niyang mabuting bagay sa iyo. God never starts something He plans to abandon. Nung nakakilala ka kay Lord, desidido na ang Panginoon na baguhin ka. Umpisa pa lang nga, di pa natin alam that we are sinners, that we need a Savior, si Jesus na matay na sa cross. So nung tinanggap mo yung alok ng buhay na walang hanggan ng kaligtasan, sabi ng Lord, mula sa araw na to, mababago ang buhay mo. Amen? Sinimulan na ng Lord yung trabaho niya. He keeps on working on you, yung process dun eh. Yung perfection, yung inaantay natin, yung talagang we are ready for heaven, we are ready for the kingdom of God. May dadaanan kasi tayo. May proseso, parang manufacturing company, bago siya maging finished product, mabili nyo doon sa mga tindahan. May proseso yan. Kukuha ng mga raw materials, puputol marahil ng puno. No? Kaya minsan, no, kapag gutom na gutom tayo, nasa restaurant, tagal naman ng chicken. Diba? Ano sila sabi natin? Nanguhuli pa ng chicken. Kasi ang tagal i-present. Kasi may proseso, diba? Unless lang gusto mo yung point, nandiyan na, turo mo, serve na. Kasi nauna na yung proseso. Sa buhay po natin, yung proseso ng Lord, yun yung proseso ng mga pagsubok, mga testing sa ating buhay. At sa bawat proseso na yon, sinasamahan ka ng Lord. Minsan, sinasabi mo, ayoko na, give up na ako, kakapagod. Pero sabi ng Lord, huwag kang gumiba up, kasama mo ko. Kaya natin to. Hindi kita iiwan. Yung sinimulan ko sa'yo, tatapusin ko hanggang dulo. Amen. Palakpakan po natin si Lord. He who hath begun a good work in you will carry it on to completion. Si Peter, simula siya, Lord, papuntahin mo ako dyan. Lakad, tinawag siya ng Lord, liga, come. Lakad si Peter. Maya-maya, may biglang hangin na malakas na dumaan sa kanya na wala ang focus niya kay Jesus, unti-unti siyang lumulubog. Pero hindi naman siya pinanood lang ni Jesus. Bye-bye, Peter. Hindi naman ganun, di ba? Anong ginawa ng Lord? Kinuha niya agad si Peter. Lulubog eh. No? He carried Peter out of water. Jesus lifted him up. Sa buhay natin, parang nalulunod ka, huwag ka mag-alala. Tawag kay Lord. Nakikita ka naman ng Panginoon. Kaya kang isalba ng Lord para hindi ka malunod. Palakpakan po natin ang Lord. Kaya huwag kang gumiba up sa sarili mo. Kasi si Lord, pinagtsatsagaan pa rin tayo. Sabi ng isang kanta, no? Yung kantang pambata, He's still working on me. Ano yung lyrics nun? Kailangan kantahin ko eh. He's still working on me, no? Na kahit na slow ang progress, He's still working on me. Kaya minsan, kapag halimbawa, merong iba kasi na, di ba, nawawala na rin ng tiyaga sa atin. Sabihin mo, pagpasensyahan mo na ako. Tumatrabaho pa si Lord. Pero huwag mo naman patagalin, baka paulit-ulit naman, puro reject. Para sa manufacturing company. Kasi puro reject. Ang gusto ng Lord, talagang sumusunod ka, na iuhulma ka ng Panginoon. Si Elijah, when he was exhausted, God strengthened him. Si Jonah, nung tumakbo kay Lord, sinundan siya ng Panginoon para matapos niya yung kanyang trabaho. Tayo po, when you feel weak, sapat ang biyaya ng Diyos sa kahinaan na meron ka ngayon. His grace is sufficient for you. You are not holding yourself together by your own strength. The hand of God is sustaining you. Kaya tuwing umaga, pagising po natin, pasalamat ka kay Lord. Lord, another chance to fulfill your purpose in my life. Amen? Lord, another chance para makita yung evidence ng biyaya mo.
Huwag kang tumigil manalangin. Even sometimes, kala mo delay. Pero yun ay biyaya ng Panginoon. Because grace, you can keep on going. Huwag kang tumigil, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Sabihin mo nga sa katabi mo, tumingin ka doon sa kakausapin mo, sabihin mo sa kanya, huwag kang tumigil bro. Huwag kang tumigil sis. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Yung sa likod, may kausap na kayo. Huwag ka naka-partner. Sabihin mo, huwag kang tumigil. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. And lastly, the three enemies of faithfulness. Number 1, discouragement. Yun, sabi nga dyan, discouragement is one of enemy's favorite weapons. Kapag tumitigil na tayo, nadi-discourage tayo, kaaway ng faithfulness yan. Pag may prayers ka unanswered, ayaw mo na. Tumitigil ka na, hindi ka na nagiging tapat. Yung promise ng Lord, parang nadidelay, umaayaw ka, nadi-discourage ka. Kaaway ng faithfulness yan. Pag yung ministry na hinahawakan mo, Lord, parang hindi naman lumalago, magpatuloy ka sa Lord, manghingi ka ng wisdom sa Lord. Ang pinaka-importante ay talagang i-hold ka ng Lord para magpatuloy ka. Pag sinabi sa iyo ng kaaway, nako, you're not worth it. Hindi totoo yun. Dahil ang discouragement nilalagay ng kaaway para ikaw ay maubos. Pero sinasabi ng faithfulness, magpatuloy ka. Amen? Sabi ni Habakuk, no? Sabi niya, yung paborito nating verse, Habakuk 3:17-18, bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, gayon pa may magagalak ako sa Panginoon. Though the fig tree does not bound, there are no grapes in the vines, yet I will rejoice in the Lord. Hindi nakasalig yung emosyon kung mahal mo si Lord, kung magtutuloy ka o hindi, sa mga pangyayari sa buhay mo. Maraming pagkakataon, nasa gitna ka ng apoy, nasa gitna ka ng pagsubok. Sabi ni Habakuk, no, parang ina-expect niya di ba? Dapat may bunga ang igos. Kailangan maraming bunga yung vineyard, di ba? Yung mga ubas, pero wala siyang makita. Pero sabi niya, hindi nakasalig dyan yung pagsamba at yung pagiging magalak ko ako sa Panginoon. And that is where faithfulness comes. Huwag kang ma-discourage, magpatuloy ka sa Panginoon. Number 2 is distraction. Sa panahon po natin ngayon, kaya hindi tayo nagiging faithful, ang dami nating pinagkakaabalahan. Cellphone, internet, lahat, click-click lang sa remote, social media, entertainment, business. Hindi na nga pumupunta mga tao sa sinihan. Bakit? Meron na lahat Gusto mong mapanood, mamili ka dyan. Andyan na. Comfort and noise. The enemy does not destroy believers through dramatic sin. The enemy simply distracts them away from intimacy with God. Kaya pag dumadating ka sa decision na, maglilingkod ba ako kay Lord? Attend ba ako ng church? Magbabasa ba ako ng Bible? Magpe-pray ba ako? Magpapagamit ba ako kay Lord? Ang tanong dyan, ano ba yung pinagpapalit ko para tanggihan ko ang mga bagay patungkol sa Panginoon? Alam na natin yan. Unahin ang Lord. Seek ye first. Lahat ng pinagkakaabalahan mo ngayon, kailangan natin ng trabaho, kailangan nating mag-aral, kailangan nating kumita ng pera. Pero lahat ng yan, pag inuna mo si Lord, yung pangangailangan mo, idadagdag ng Lord ang katugunan niya doon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Nakakalimutan na natin yan kasi. Di ba? We are so distracted. Protect your prayer life. Protect your worship. Bantayan mo yung prayer life mo, Bible reading mo, pag-attend mo sa church, paglilingkod mo sa ministry, bantayan mo yan. Kapag hindi natin nagagawa yan, we are distracted at delikado, dangerous sa ating faithfulness. Number 3 is deception. The enemy will often disguise compromise as wisdom. Sinasabi natin, no? May mga sarili tayong patakaran sa buhay.
Minsan lang naman yan. Sabihin sa'yo, oh, itong gagawin mo, itong kasalanan, hindi naman yan mapapansin. Maliit lang naman yan. Secret lang naman yan. Di ba? Everybody else is doing it. Bakit si ganito? Ayan. Bakit si brother? Ayan. Kasi pamatayan natin. Hindi ko sinasabing i-ignore natin yung ginagawang mali ng ating mga kapatiran. Lahat tayo may accountability to God. Na despite of everything na pinapaalalahanan ka, hindi ka sumusunod, may panahon na itutuwid ka ng simbahan, itutuwid ka ng Lord. Pero wag mong gawing comparison o batayan ng pagiging tapat mo yung mga kapatid mo. Amen? Sila rin ay tumatanggap ng biyaya sa Panginoon. Pag-pray mo, call mong attention ng leader o i-call mo yung, kung hindi mo makausap, kausapin mo si pastor. Pero ikaw mismo, wag kang magpapaloko sa sinasabi ng kaaway. Sige Lea, tuloy lang yung kasalanan ginagawa mo. Wala namang nakakapansin. No? Wala naman yan. Ginagawa nga yan ni brother. Ginagawa nga yan ni sister. O sinasabi natin, secret naman natin yan. May secret ba kay Lord? May makakatakas ba sa paningin ng Panginoon? Wala. Every major fall in the scripture began with small compromise. Pag nag-enjoy ka sa panandalian o maliit na kasalanan, sa tingin mo maliit lang kapatid, simula yan para mas lumaki yung kasalanan o yung paggawa at pagtalikod natin sa Lord. Si David, alam natin si David, yung worship niya, yung grabe no, yung pag-depend niya kay Lord, nung sa time na nasa cave siya, wala siyang ibang, sabi niya, inaaliw niya yung sarili niya, Lord, umiiyak man ako sa gabi, pero pagising ko sa umaga, pasasayahin mo ko, ang daming comfort niyang galing sa Lord. Pero sa isang, sabihin nating katamaran, o nag-day off siya sa kapangyarihan ng Lord, David's adultery became a careless moment. Na dapat nandun siya sa labanan, dapat hindi siya parang staying out of focus, andun lang naman siya sa itaas ng kanyang palasyo. Nakita niya si Bathsheba. At sumunod na pangyayari, no? Ay nagkaroon sila ng relasyon ni Bathsheba at pinapatay niya pa yung asawa ni Bathsheba. Si Judas, hindi naman nagsimula sa maliit-liit na sa 30 pieces of silver. Nagsimula ng pakupit-kupit. Paunti-unti. 5 lang, piso lang. May 5 pa ba ngayon? Eh walang napapansin. Lakihan na natin. Wala namang nakakapansin. Si Solomon, kasi yung heart niya, kalahati sa Lord, kalahati doon sa Diyos-Diyosa ng kanyang mga napangasawa. Divided devotion. Akala mo lang maliit, pero kapatid, malaki ang kapalit dahil inilalayo kang maging matapat sa Panginoon. That is why we must remain anchored in God's Word, protect the truth, protect us, and truth connect us and exposes the deception. Do not adjust the scripture to fit culture. Minsan, nagko-quote pa tayo ng verse. Pero yung verse, para tumama doon sa gusto mong mangyari. No, naalala ko si Satan, nung tinetempt niya si Jesus. Di ba, sabi ng Bible, tama naman. Pero out of context. Di ba? Para lang masabing may nasabi sa Biblia. Minsan, yun ang idinadahilan natin. Kapatid, huwag tayong ma-deceive, huwag tayong palinlang. Kung anong sinasabi ng Biblia, ang adjustment, yung heart na readyng sumunod sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Tumayo po tayong lahat. Sabi po ng Revelation chapter 2 verse 10, the promise for the faithful, be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown.
Hindi po nawawalan ng kabuluhan ang pagiging matapat natin sa Panginoon. Yung nagpre-pray ka nang walang nakakakita, mga sacrifices mo sa time, kikita ng Lord yan eh. No? Dami nating mga trabaho, obligasyon, pero pinipili mo pa rin maglingkod sa Lord. Bawat pag-iyak, bawat pagsunod, o bawat pagpili na maging banal kaysa makiayon sa sanlibutan, hindi yan nalilingid sa Panginoon. Kapatid, huwag kang mapagod gumawa ng mabuti. Huwag kang mapagod maging tamad. Maging tapat. Huwag kang mapagod maging tapat sa Panginoon. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, you will reap a harvest if we do not give up. Marami pa po tayong dadaanan. May mga pagkakataong nako-compromise tayo. Pag napapagod ka, sabihin mo lang kay Lord, Lord, napapagod ako, tulog muna ako. Pahinga muna ako, Lord. Pero hindi ako titigil maglingkod sa iyo. Lord, may mga issue kami sa bahay. May mga pangangailangan kaming pinansyal. Pero Lord, hindi ako titigil maging matapat sa iyo. Amen po ba? Napakasarap na yun ang maging commitment natin kay Lord. As we sing this song, gawin natin tong commitment song natin kay Lord. Hindi dahil okay ang buhay mo ngayon o dahil wala kang problema. Dumating ang pagsubok, dumating ang apoy, tandaan mo, manatili ka lang tapat sa Lord. Hindi ka iiwan ng Panginoon sa gitna ng mga pagsubok sa buhay mo. Di man sapat aking mga gawa sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Di man sapat maging ang salita sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aking Ama. Ano mang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa iyo. Maglilingkod sa iyo nang may kagalakan. Panata ko ngayon at kailanman, Panginoon, ako sa'yo'y magtatapat, ibibigay lahat ang puso ko. Hindi hangad itong mundo, Panginoon. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo para lamang sa kalwalhatian mo. Amen. Awitin po natin muli from the top. Di man sapat aking mga Those who want to become gawa. faithful to the Lord, kung ito po ang commitment mo kay God, ayusin ang ating mga buhay, you can raise your hands to the Lord and sing this commitment song. Di man sapat maging ang salita sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aking Ama. Ano mang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa iyo. Maglilingkod sa iyo nang may kagalakan.
hangad itong mundo, Panginoon. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo para lamang sa For the last time, yung part na po kalwalhatian yan, mo. stop po muna natin yung sound, marinig po yung mga boses natin. Panginoon, ako sa'yo'y magtatapat, ibibigay lahat-lahat ang puso ko. Hindi hangad itong mundo, Panginoon. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo para lamang sa kalwalhatian mo. For the last time. Panginoon, ako sa'yo'y magtatapat, ibibigay lahat-lahat ang puso ko. Hindi hangad itong mundo, Panginoon. Yes, that is our cry, Lord. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo para lamang sa Hallelujah. kalwalhatian mo. May we raise our hands to the Lord. Lord, that is our ultimate desire. Magamit mo kami para sa kaluwalhatian mo. Sa dami, Lord God, ng mga bagay na nadi-discourage kami, may mga distraction, o mga maling mga bagay na pinaniniwalaan namin na pwede lang kaming mag-compromise. You bring us once again to this virtue, to this character, to the fruit of the Spirit called faithfulness. Dahil ikaw ay tapat, Panginoon, hindi ka nagmaliw, hindi ka nagbabago, hindi ka gumigive up. We are praying for that same faithfulness that endures, the faithfulness that even in the storm and fire of our lives, tutulungan mo kami, Panginoon, na manatiling tapat sa iyo. Hindi dahil na-answer agad yung prayers namin, hindi dahil laging namang okay ang buhay namin. Na kahit sa gitna ng mga delayed, nakala namin hindi nasasagot na panalangin, mga pagsubok sa buhay, sa mga sitwasyon and circumstances in our lives, develop to us, O God, that faithfulness, that we will endure, that we will stay. Isang bagay ang lagi mong tinatatak sa aming mga puso, na kahit anumang pagdaanan namin sa buhay na ito, Panginoon, there is always a reason for us to remain faithful, because we have God that remains faithful. Hindi kami iniiwan sa gitna ng apoy, sa gitna ng problema, sa gitna ng bagyo ng aming buhay. You walk with us through the fire, Lord. Maraming salamat, Panginoon, yung aming pong natutunan. Nawa, baguhin mo kami araw-araw. Magpapuspos kami sa Santong Espiritu upang ang mga buhay na ito'y maging sisidlan ng kanyang kapangyarihan. The power to endure, the power, Lord, to remain faithful till the end. Dalangin ko po patuloy, Lord, na kapag kami kumakaharap ng mga tukso sa buhay namin, mga temptation, na Lord, minsan baka mag-give in kami, but Lord, we will choose to remain faithful because we have that faithful God. Pipiliin pa rin namin, Panginoon,
na maging banal, sumunod sa iyong salita, tumawag sa iyo, manatili sa iyo, maglingkod sa iyo, Panginoon, no matter what happens, even mga may inconveniences, even minsan uncomfortable, even Lord, may mga pressures kami, we will remain faithful. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy kang magkaloob din sa mga pangangailangan ng iyong mga anak. Lord, they came here, they seek your face, oh God. They want your presence, Lord. At alam ko, Panginoon, na patuloy kang gaganap sa pangangailangan ng iyong mga anak. Dinideklara namin, Panginoon, ang kagalingan sa anumang sakit at karamdaman. Dinideklara namin, Panginoon, Lord God, ang sagot sa kanilang mga pananalangin. Dinideklara namin, Panginoon, ang walang hanggang kayamanan para tumustos at tumugon sa pangangailangan ng iyong mga anak. Dinideklara namin, Panginoon, ang iyong kapayapaan, ang pagpapatawad, maging ang pagpapakumbaba to heal every relationship, oh God, even emotions, Lord, mga emotional pain, Lord, na nararamdaman nila. Patuloy, Lord God, na ikaw ang yumakap, ikaw ang magpagaling. And Father, we thank you for today. We receive more than enough from you. Pinag-umapaw mo, sinagot mo ang aming panalangin, tinugon ang aming pangangailangan, gumawa ka ng himala at pabor sa aming mga buhay. We thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. To you all be the praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen and amen.